Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome po sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Wednesday. And as you know, every Wednesday meron po tayong Bible study. And itong Bible study na ito ay para palaguin yung spiritual na buhay natin. And yung iba sa inyo, maybe you have attended already yung ating 9 a.m. service or pauwi na kayo kasi galing kayo sa ating 11 a.m. meeting. Pero if you are watching us right now and then you didn't have the chance na makaparticipate kaninang umaga, you still have a chance na mag-participate ngayon 3 p.m. and then mamaya at 9 p.m. Kung hindi man talaga kayang nandito sa church, pwede rin naman po na mag-connect online mamaya 9 p.m. with Bishop and ano lang po, mag-participate lang po kayo na in the same way na parang uma-attend po kayo sa church. Okay? Importanteng malaman nyo po yan. Okay? And gusto ko po sana na i-share ninyo yung link. Ang ganda po ng topic natin, di ba? Nag-introduction tayo nung Monday and then pinagpatuloy natin yesterday. And then ngayon, we are going to continue until sa Friday, we are going to talk about kung paano natin maingatan yung ating isipan. And based ito sa Word of God dito sa libro po ng Proverbs, sa chapter 4, verse 23 hanggang 27, na it's written like this: Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. So dito, makita po natin yung napakalalim na message kasi when we talk about isip, yan po yung sentro ng buhay natin. Diba? Pinag-uusapan natin nung Sunday na merong tatlong klase ng espiritu. Merong banal na espiritu, meron pong masamang espiritu, at tao rin merong sariling espiritu. And itong masama at banal na espiritu, mapag-uusapan natin yan later on. I think sa Friday mapag-uusapan natin yan. Pero meron rin tayong espiritu. At kailangan maging healthy po yung espiritu natin. Bakit? Kasi kung ano daw yung iniisip natin, yan rin yung magiging buhay natin. So, ibig sabihin, kung negative ka po mag-isip, eventually negative rin yung magiging resulta. Kung positive ka mag-isip, eventually positive rin yung magiging resulta. Kasi hawak mo po yung buhay mo. Ikaw ang magdidikta ng buhay mo. Ikaw ang magga-guide sa isip mo kung saang direction ka pwedeng umabot. And talking about, diba, napag-usapan natin yung mata na nakita nyo, baby, sa intro ng ating program today, yung mata. And maybe, hindi nyo po alam yan. So, malalaman nyo maya-maya. Pero kung hindi nyo po napanood yung previous program natin, please, i-browse nyo lang po sa ating YouTube channel. Mag-subscribe na rin po kayo dun sa YouTube channel natin para updated kayo. Siguro dito sa Facebook, marami kayong information na nakikita. Pero meron tayong YouTube channel. So, pwede nyo pong bisitahin UCKG Hong Kong. Punta lang po kayo sa playlist at nandiyan po lahat ng recorded programs natin. So, pwede nyong bisitahin yung previous para at least lagi kayong connected. Kahapon, napag-usapan natin itong huwag kang magsasalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. So this time, pag-usapan natin itong next na advice para sa atin. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. So ngayon, gets nyo na kung bakit mata yung title natin. So, alam nyo po na may mata tayo. And may mga bagay na sinasadya tayong tingnan at may mga bagay na hindi natin sinasadyang makita. Pero interestingly, kasi yung advice sa atin dito ng Proverbs is ituon. Yung word na ituon, I believe mas simple yan para sa atin sa English, yung focus. So, ibig sabihin, when we talk about ituon, when we talk about yung word na yan, dapat mag-focus lang daw tayo sa bagay na mabuti. And alam nyo po, kapag hindi kayo nag-focus sa bagay na mabuti, may mangyayari sa mata ninyo. Hindi po kulite, please. May mangyayari sa inyong mga mata. Ano po yung mangyayari sa mga mata ninyo? Ang mangyayari po dyan, magkakaroon kayo ng
mali siya. Ano po yung mali siya? Dahil na-corrupt na po yung isip ninyo. So, hindi ka na makahanap ng mabuti sa lahat ng nakikita mo. Nagiging reklamador ka na. Nagagamit mo na yung, napag-usapan natin kahapon, yung bibig mo para magsalita ng walang kabuluhan. Bakit? Kasi hinayaan mong magtuon sa hindi maganda. Mga kaibigan, ganito, remember this. Lahat ng tao meron pong negative side. May negative side ako, may negative side ka rin. And kung titingin ako sa negative side mo, makakahanap ako ng negative sides mo. And the same thing rin, if you are going to look at my negative side, for sure, makita kayo ng negative ko. Bakit? Kasi tao ako. Hindi ako perpekto. Hindi ka rin po perpekto. All of us, nakakakumit tayo ng mali, nakakakumit tayo ng kasalanan. Pero ang problema is, dun ka na nakatuon sa mali. Siguro po, masyadong hindi mo pinapatawad yung sarili mo. Bakit? Kasi nakatuon ka sa sarili mong mali. Nakatuon ka masyado, hindi ka makamove on sa nakaraan mo. Bakit? Wala ka nang ginawang iba, wala ka nang ginawang mabuti, kundi tingnan yung kamalian mo. Nagkamali ka, humingi ka ng tawad sa Diyos, humingi ka ng tawad sa taong nasaktan mo. So, ano dapat mo gawin? Move forward. Tingnan mo rin. Naalala ko, yung Intellimen. Meron kaming Intellimen, di ba? One of the challenge sa Intellimen is, sinabi namin is, may isang challenge na maghahanap kami ng positive sa sarili namin. And really, yung binasa ko yung challenge is, ang dali. Ang dali, parang 10 qualities lang. So, sisiw. Pero while writing yung good qualities, really, nahirapan po ako. Medyo nahirapan ako that time. Parang, kapag isusulat ko na yung something, may isip ko, ganun ba talaga ako? So, tingin nyo, masyadong negative. That's why, bibigyan ko po kayo ng assignment right now. Gawin nyo rin po yun. Okay? Please, kung kakasa kayo sa challenge, sulat nyo rin po dito sa comment section, kakasa, Pastor. Kakasa kayo sa challenge, na ano, Pastor? After nitong program na to, sa notebook ninyo, magsulat rin po kayo ng 10 qualities ninyo. Okay? Baka kasi masyado mong tinitingnan yung negative sa sarili mo, masyado mong tinitingnan yung negative sa kapwa mo, at hindi mo rin nakikita yung good qualities nila. At pagkatapos mo na tingnan yung 10 qualities mo, may bonus round. Ano yon? Magsulat ka rin ng 10 qualities sa asawa mo, sa partner mo. Bakit? Kasi baka ikaw yung number 1 unbeliever. Tandaan mo, kung anong iniisip mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. So, maybe you were wondering, bakit kaya hindi nagbabago yung asawa ko, hindi nagbabago yung kapamilya ko? Bakit nga ba? Kasi siguro ikaw yung unang negative dyan sa isip mo. Bakit? Masyado kang nagtuon sa mali nila, masyado kang nagtuon sa kasalanan nila, at nakalimutan mo yung advice na to, ituon mo ang iyong paningin sa bagay na mabuti. Kung maghahanap ka ng negative, makakahanap ka. Pero kung maghahanap ka ng positive, sigurado rin po akong makakahanap ka. That's why this coming weekend, bisitahin nyo po kami. Ito po yung ating address, ito po yung ating schedule, and then yung helpline. Feel free to scan yung QR code and send us a message kung kailangan nyo po ng more information. Okay? And please, kung natutulungan po kayo ng program natin this week, huwag po kayo magsawa na i-share yung link ng program natin, kasi kung anong mabuti, dapat lagi nating pinapakalat. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos, at bukas, meron pa tayong pag-iisipan pa. At pag-uusapan rin kung paano ninyo maiingatan yung isip ninyo. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos.